salamat at nag-release kayo today, pero kailangan natin, para mapag-aralan natin, ano ba talaga ang DNA ng ating Kongreso. Ang nakikita natin based on the initial document, milyonaryo, pag tinignan natin yung sa Senado, it's a billionaire to a millionaire range. Yes. Walang mahirap. Tapos pag binusisi mo, may maraming land holdings. Yes. Di ba yung asset nila? Parang wala sa kanila ang may utang. Di ba? Parang meron mga payables pero hindi yung liabilities na as determined by the SALN, no? At makikita mo kung paano nila pinaparse yung kanilang assets. Kaya ang net worth ganun kalaki. But do you believe yung pag-delay ng lower house will cause some erosion regards to trust sa public? Because a lot of people are talking online. Naglilinis pa kayo ng SALN? Nagko-compute pa kayo ng maayos? Kaya pag-release. Agree ako doon, no? Let's not miss the point. Kaya nga hinihingi ng tao i-release mo yung SALN. That is building the trust, the public trust back, no? Kung hindi mo i-release yan, napakadaling sabihin na talagang wala yung SALN, hindi yan ang measurement natin para masabing yumaman ka ba sa... Hindi, tayo dito sa PH sinabi na, paulit-ulit natin sinabi at paulit-ulit natin sasabihin na hindi yung SALN na yan ang magiging basihan kung yung isang politiko ay magnanakaw o magnanakaw pa lang. Kailanman hindi ho yan ang magiging magiging puprotekta sa ating mga kababayan dahil maiisip na itong mga walang yung politiko na ito na meron namang SALN na hindi sila pwedeng magnakaw dahil isang beses at isang taon kailangan nilang i-file ang kanina nilang mga ari-arian, kinita, ninakaw, di ba? Hindi mo yan. Walang context SALN na yan. Ako maging itong si mismong former Senator Miriam Defensor Santiago nagsabi na walang kwenta yung SALN na yan. Alam nila paano paikutan niya. Pwesto, hindi. Tandaan natin, ang SALN is filed every year, at doon mo makikita yumaman ka ba sa pwesto. At hindi na yan hypothesis kung sa isang pag-aaral. Yes. Sa tingin ko, there is correlation. The longer you stay in political power, the higher your net worth. Yung mayaman. Oo, di ba? Oo. Well, ma'am, kasi ngayon, sabi nga nila, it's not going to be hard anymore to get a copy of SALN because of the lifting of the restrictions made by the Ombudsman. So, ngayon, para sa isang ordinary tao, what's next, di ba? This might be one step forward in transparency. But ano pa yung mga dapat tignan ko to make sure na itong politiko na to ay tumatanima sa batas? Well, ang una ang suggestion ko, mailabas sana yung 19th at saka yung 20th, no? Pagkatapos, ilagay yan sa portal. So, gusto kong pwede tayo maglagay ng portal ng SALN para mapag-aralan at ma-access. Yung ginagawa kasing infograph na nilalabas, yung total lang doesn't tell you anything eh. It ranks. Diba? From the richest to the, well, not really poor. Pero yung content, magandang tingnan yun eh. Kasi pwedeng yumaman ka dahil inherited wealth. Diba? Tumaas ang value mo. Pero yung purchase, kailan? Ano ang lupang ito? Nasa posisyon ka, purchase ka ng purchase, what does it tell you? Diba? So maraming magandang mapag-aralan yung pwede nga yung maging thesis o dissertation eh. Basta meron tayong long-term yung time series o longitudinal studies at maganda sana yung congressman na pabalik-balik, patagal na patagal, dapat meron tayong access dun sa simula kang umupo. Kasi meron dyan iba nagtapos sa House, nagtapos ng 9 years, nagpahinga, bumalik ulit. Yes. Or nagpahinga asawa o anak. So it's still within the family. So maraming papapag-aralan doon at makakatulong yon, napakalaking
malaking bagay matutulong yan sa paghalal ng tamang leader. That's right. And we all know this issue of the releasing of SALN sa uminit ito because of yung recent flood control projects. Now we have a new ombudsman in place, we have the ICI, we have SALN coming out. What else should the Filipino people look at? Kasi medyo natatagalan na tayo to see people who be held accountable. Parang, is it going to be like the Janet Napoles cases before na madinismiss lang pala yung iba? Dagdagan ko yun, ma'am, because sinabi ni President Bongbong Marcos, we cannot rush these cases. Sabi niya, we have to follow due process. Well, una, siguro sagutin ko yung we cannot rush. Ang isang ghost project, hindi mo i-rush. Ano kailangan mong dokumento para hindi kasuhan yung ghost projects? Di ba mayroong 428 na ghost projects? Kailan mo na ng kaso ghost projects Di ba? Joke time lang yun. Prof, joke time ni Marcos Jr. yun. Due process para doon sa mga ghost project. Common sense lang yun. Hindi mo kailangan ng forensic doon, no? O pangalawa, tandaan mo, yung sinabi ni Angelo, no? 91 days na tayo since July 28. Nako. Wala tayong nakikita nakakasuhan o pinailan man lamang na congressman o senador. Ang parating yung balita na tataasan daw ang bar, ang daming mga permutations na balita na hindi maganda sa taxpayers. Alam mo, ang nakakalungkod dito, yung middle class level, huwag yung hintayin. Kasi yung middle class talagang pigang-pigana ay yung mahihirap na andyan, merong safety net yan. Pero ang middle class, walang safety net yan. Nagbabayad para maganda yung service. Pero anong nangyayari? Ang nga sa Senado nabanggit niyo, I think I was telling you also over the past few weeks that we're wasting things on time discussing the feelings of the senators kung paano nila ginagawa yung investigation dyan, But I was reading your article, and you said about Ombudsman Boying Remulla, as ombudsman, the threat of institutional capture is more real than ever. No, so what do you mean by that po? Well, alam mo, Angela, he is a point. Kaya nakatunan si Chief Justice Corona, lahat ng congressman kinuwi. Kasi you are given the chance to correct kung ano ang hindi na report. So yun yung rason kung bakit, pasandali na nga, hindi ka pwede mag-fishing expedition sa sali. Sabi mo na kayo, yun yung sabi ni Ombudsman Martires, kayo kumuha. Tapos naging nagawian na kailangan bang humingi ng permiso. Kapag tinignan mo sa RA 67.3, ang sali is given to the public, it's made public. Kaya foreign assets and liabilities network, di ba? What caught my attention kanina, ma'am, you mentioned the word middle class burnout now. You all know that be successful with moral, social reform from a component of the military middle class. Right now, I don't see it yet yung tinatawag trigger. But what do you think will be the tipping point for the middle class? So finally say enough is enough. I think when we reach the end of November and nothing happens, nobody is charged, nobody is brought to jail. I mean, ano na natin kung sino mastermind Ang kailangan natin is the declaration na ito yung ginawa, ito yung sistema, ito yung kinita. More or less, kukuha natin kasi subject to raise or something, makikita mo na talagang nagsakaluhan yung dalawa at the white camp will be very heated. So yan tayo talaga tumutok dahil baka mamaya ang nangyari katulad naman yung 2025 GAA. Siguro ako isang pitch lang sa Supreme Court. Kung paano inaksyonan nila yung pending na kaso sa GAA 2025 declaring it unconstitutional, hindi na tayo ganitong kagulo, hindi na tayo ganitong heated about masasabi yung public funds. Pero hindi na nila ina-action. As always, thank you for your insights and we will continue to get in touch. Wala yung mga napakalupit ng mga ekonomista kasi kung ang ako nila sa
si Marcos Jr. papunta dito kay Xi Jinping. Yan ang problema. Napakayabang mo pagka hindi mo para, pero pagkakaharap mo na, pakamay-kamay ka. Naalala ko ito tama na ito noong panahon ng kampanya, yung mga ordinaryong Pilipino gusto makipagkamay sa kanya, ang dami na arte niya. Diba? Tapos kung nakita niya itong si President Xi, hindi magtanda ugali. Sana ang kakalimot kakalimot. Mr. President, congratulations ha. Congratulations, Mr. President. Okay lang. Pero tapos tatayo ka at makikipaguna ng President itong si Xi Jinping. Lang naman eh. Walang problema. Pero ikaw, ang dami mong alam sa international lakisan na ako ito eh. Mahirap na check mo yung wallet nyo, check mo yung ano nyo, mahirap na. Diba? Kita nyo naman sa administrasyon niya, kaliwang kanan ng mga kawan. Kaya ako, kung sino man ang kinamayan itong mama na to, dyan sa ASEAN Summit, dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, dyan sa APEC Summit, dyan sa South Korea, check mo yung mga gamit-gamit niya, mahirap na. Pinapacheck lang naman natin, hindi naman natin pinaparatawag. Importante rin yung mga yan. Hindi kang taawa sa mga magdidikit. Yung mga kailangan natin eh. Ito, wala naman point na gagawin nyo. Ito yan yung mga. Nagkakaroon tayo ng pera, pagkakaroon ng mga na to, pagkakaroon yung mga kung saan nagkakaroon ng pag-iusap, pag-iiya, ito mga ito sa ito, ang gusto niya, kaya sa mga natin kasi mga pag-aabit